pinapatanggap ko sa iyo na asawa mo, na asawa mo, ang aking anak na babae, ang aking anak na babae, na si Sahara si Sahara sa mama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, ipapakita natin ang tamang pamamaraan po sa pagsasagawa po ng kasal. So ako po yung kinuha nila na magkakasal po ngayon sa isa po sa mga kapatid natin. So nagkaroon po ng opinion ng ating mga ulama kung sunna bang magpakasal sa masjid. So gagawin natin yung kasal ngayon sa loob ng masjid. Ang karamihan sa mga ulama, sinabi nila na sunna o mainam na magpakasal doon sa masjid dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, a'linun nikah fil masajid, a'linun nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alayhi bidufuf. I-announce din niyo ang kasal, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at gawin niyo sa masjid at magpumalo kayo ng duf, yung pong tambol na balat sa ibabaw niya at may butas sa ilalim. Pero ang ilan sa mga scholar natin katulad ni Ibn Hajar al-Asqalani, ni Al-Albani, na ang hadis na ito ay mahina. So ibig sabihin, ang karamihan sa ulama sunna magpakasal sa masjid. Pero ang sino mang magpakasal na hindi rin sa masjid ay walang problema. So ibig sabihin, dahil ang pinanghawakan ng ilan sa mga scholar natin na mahina daw ang hadith o hindi malakas ang hadith na tumutukoy na ang pagpapakasal sa masjid ay sunna. Pero gagawin natin ang kasal ngayon sa loob ng masjid. So tara na at tingnan natin kung ipapakita namin sa inyo ang tamang paraan sa pagpapakasal. Ang unang gagawin muna natin ay magbibigay ng khutbatun nikah, then ikakasal natin. Ganun lang po kabilis. So, dito natin ginawa sa masjid. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, ang sunna ay sa masjid. Pero ang mga hadith na tumutukoy na sa masjid ay hindi malakas. Ibig sabihin, kahit saan magpakasal ay pwede naman. Pero siyempre, kung panghawakan natin yung sa masjid, walang problema. Dahil mayroon din nagsabi, ang pananaw ng karamihan sa ulama, na sunna ang magpakasal sa masjid. Katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'linun nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alayhi bitufuf. I-announce ninyo ang kasal at gawin ninyo sa loob ng mga masjid at magpalo kayo ng duf. Ang duf ay hindi kulintang. Ang gagawal ang yan ay babae, balat sa ibabaw niya, may butas sa ilalim, yan ang papaluin na pinahintulutan lang sa kasal at hindi yung tinatawag na kulintang. So ngayon, ang mga kailangan natin dito, nandito yung wali. Saan yung wali? Ito yung wali. Ito yung pinakamahalaga dito ng babae. Yung babae hindi na kailangan. Yung lalaki na mag-aasawa. So siyempre alam na nila, saksihan na nila na nagkasundo na yung dalawang panig at saka napag-usapan yung duri yan. Okay. So napag-usapan yung duri, so kumpleto na tayo. So simulan natin sa khutbatun nikah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقوله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. So ngayon, alhamdulillah, yun yung khutbatun nikah, yun yung sunna, yung binanggit ko kanina. Kung kayang gawin yun, alhamdulillah. Pag hindi kaya, walang problema, hindi naman obligado yun. So ngayon, nandito na yung ikakasal, nandito yung wali. So halika. So katulad ng sinabi ko, hindi naman talaga kailangan na kami makaating sa ganito. Kung kaya lang talaga ng wali na ikasal yung lalaki, na dalawa lang sila, ay tanggap yun. Hindi naman talaga obligado na may ustads pa o sino dyan. Kasi ang kailangan lang naman talaga yung ikakasal, yung magkasal, o yung wali, at saka yung anak, at saka dalawang witness na lalaki. So dahil ito, sobra-sobra pa yung witness natin, so sobra-sobrang tanggap pa talaga yung kasal na ito. So napagkasunduan na yung dori. Tama? Okay, so ngayon, i-Arabic ko lang. Maiksi lang, hindi ko na po pahirapan yung lahat ng gustong magkasal. Ganito lang po kadali dahil napag-usapan na yung kasal, nabanggit na. So babanggitin lang sa Arabic. Kung tutuusin, hindi naman kailangan ng Arabic eh. Pero i-Arabic lang natin din, i-Tagalog natin, na kung tutuusin, yung Arabic hindi naman kailangan yan. Okay.
Oo, equal lang natin. Sige. Isang bisis lang ito babanggitin, hindi na tagtatatlong bisis. Sundan mo lang ako. Sabihin mo sa kanya, tingala ng babae? Sahara. Sahara Sa mama. sa mama. Okay, sabihin mo sa kanya na, zawajtuka Sa wajtuka. ibnati Ibnati. Sahara Sahara. sa mama. Sa mama. Sabihin mo, qabiltu Qabiltu nikaha. nikaha. So, actually tapos na yung kasal. Pero itagalog natin. So, ang dapat dito, inuobliga mo siya. Ipinapatanggap ko sa iyo Pinapatanggap ko sa iyo na asawa mo na asawa mo ang aking anak na babae ang aking anak ng babae na si Sahara si Sahara sa mama. Sabihin mo, tinatanggap ko Tinatanggap na ko asawa ko na asawa ko ang iyong anak ang iyong na babae na babae na si Sahara, si Sahara sa mama. So, alhamdulillah. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Okay. So, congrats. Okay, so alhamdulillah, tapos na yung kasal. Ganun lang kadali. Walang mahaba doon. So, napakadali lang kasal. So, ipinatanggap niya yung kasal, tinanggap niya yung kasal. Alhamdulillah, tapos na at napagkasunduan yung dori. So, dahil tapos na i-welcome natin si ano. Sige, i-congrats niyo si ano. Saan? Okay, sige. Sukran. So, ang mga lupa si Sahara tanang Pati sa ibang mga ustad may mahaba. Mahaba na mga dagdag lang yun. Mga dagdag lang yun. Iba't iba yung dinadagdag nila. Iba't iba yung dinagdag. Yung binanggit ko, yun, sapat na po yun. So ngayon, ang sunnah pag iko-congrats natin, after ng kasal na, barakallahu lakuma, wa baraka alaykuma, wa jama'a bainakuma fi khair. Yan po yung sunnah. Pangalawa, pagdating mo dun sa babae, nasaan yung babae? Nasa taas. Sa taas. Pag pinuntahan mo yung babae ang sunnah, nahawakan mo siya sa noo. Pagamin ka siya, be. No, pamakadin ka katawa ni duanin na yan kay Panginoon ko Allah Ta'ala na ya Allah na Panginoon ko salkay kapyananin do kapyanano kinabalon kasalkan do palindong ako salka kanu kawagan no kawagan no kinabalon kasalkan kasi di kawi atawan tawag mo ko may tim palindong ka do matatap sa tagapalay may tuba ang dua na Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alaiha pag yun ang Arabic din kami muna sa tuwa maginaw na to pag ko salka ya Allah sa kapyananin no sa kapyanan no kinabalon kasalkan Ndo balindong ako sa laka kanu kawaganin, ndo sa kawagan no pinalbalong isal ka. Di ka na ba kinagin to ba kami usas ka pagkakinog. No, wala ka. Diya, bukan nagwit. Sabi. Kumay, nabi sunna. Na nandi ka pa sa dato. Na nakapag kaya kuana supod ko mga ulama na tigyan na kapag sabi ko sa luwa karakat ni kapag pa sa dat. Kawing din after that na kuana reception yung ano na, yun sunna, yung walima na tinatawag. Okay, so ngayon na pupuntahan na niya yung asawa niya kasi asawa na niya. Alhamdulillah. Okay.